magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede na po kayo magpakape. Yan. O, wag nyo nang problemahin kung bakit konti lang nanonood. Kasi dadami din naman mamaya yan. Eh. Yung iba kasi nanonood pa ng topic natin kanina. Mas marami pa yung nanonood ng topic natin kanina. Magre-replay din niya maya-maya. Inuna lang nilang panoorin yun. Kaya wag nyo nang problemahin yan. Okay. Pwede na kayong mag-komento. Ako hindi po ako naiinggit sa mga tao na yan, yung mga nababayaran. Magkano lang ba yung binabayad sa kanila, di ba? Tapos tatama rin na sila pag walang bayad. Walang pag-unlad yung mga taong ganyan. Kaya kita nyo, hindi rin sila umuunlad sa pagbablogs nila. Di ba? Lalo na nagsasabi, alam ko, kapag binanatan yung pangkape ni Badong, kayo vlogger, tapos bumira kayo ng pangkape, ibig sabihin, hindi kayo umaasa sa pangkape? Saan kayo umaasa? May iba kayo inaasahan? Yun eh, di ba? Napakasimple po eh. Simple lang kayo. O, huwag kayong gumaya sa ibang vlogger ha. Ayoko, ganun pa yung sabi ng mukhang hindi naliligo eh. Ayoko yung team ko. May team din. Kanya-kanya palang team yan. Ayoko yung team ko na nanghihingi kayo ng pangkape. Aba, kung hindi sila manghihingi ng pangkape, saan kayo kumikita? O di yan, malamang assistance galing sa PCO. Malamang isang grupo lang yung Rax na yan. Kasi iba, meron ding grupo eh. Baka yung Rax, hindi nga siya sikat eh, di ba? Hindi ko kilala yan, Rax na yan. Vlogger ba yan? Kung nanghihingi yan, hindi pa sikat. Aba, sa totoo lang, meron bang engagement yan? Hindi ko po alam ha, hindi ko po siya kilala. Di ba? Kasi sikat ba ni Jarrett yan? O ni Maravillas? Kasi kung ganyan naman ang hingi ng pangkape, ba? Hindi ko kilala, tas anong impluwensya niyan sa tao? Pasensya na kayo, hindi ako nakilala eh. Hindi ako mahilig mangilala pala. Hindi ko mabasan, layo ko eh. Kasi kaya ako lumalayo para makita liig ko. Sa angulo raw na to nakikita. Dito na ako magbabasa. Gregory, thank you very much sa 20,000 won. Yan. Coins lang kaya namin boss sa hulog ng politiko. Kunyari, di bayad. Ngayon, awit. Hindi raw, nagkabistuhan sila. Sino kaya nagbisto? Malamang isa rin doon. Pinamukha sa kanya, hindi ka naman empleyado ng PCO. Bakit ka naman nagano? Parang hindi siya makahalata. Ito ang simple lang po intindihin ito eh. Ayaw lang siyang, kumbaga ayaw lang siguro siyang tapatin. Sabi sa kanya ito we all work weekends and holiday racks and we're thankful which is we give you assistance. You're not employed by PCO. So you're not expected to work hard. We are simply grateful for the assistance you give us. I don't even ask where the money goes. Okay. Pinamumukha sa iyo na hindi ka naman kailangan talaga kasi wala. Tamang tumutulong ka pero sapat ba na itutulong mo? May impact ka ba? Ako ganun. Kung wala ka naman pala impact, manahimik ka na lang dyan. Oo nga po, kita niyo yan. Hindi ko nga siya kilala eh. Paano pa siya magkakaroon ng impact sa mga tao? Vlogger po ba siya? Ang tanong ko kasi, vlogger ba siya? Meron ba siyang mga ganyan, yung mga silver button? May banta si Amik. You're not giving pakape anymore or shall I collapse my life?
Yung grupo na yan, or for my first family led by vlogger Kakiraki. I for the first family led by vlogger. Oo nga po, Amik, siya ba ay gano'ng kasikat? Gano'ng kalaki engagement niya? Kasi hindi ko siya naririnig eh. Nasa YouTube ba siya? Nasa Facebook? Saan siya? Saan yung engagement niya? Bakit ba? Halimbawa, sila makagago, umamin na siya ay bayaran at pinakamalaking sweldo. Maniniwala ako na pwedeng bayaran kasi sikat, meron talagang following yun eh. Ito bang ano pangalan? Kakiraki. Sikat ba yan? Tanong lang. Kasi hindi ko siya never heard eh. Ako lang talaga ang nagtatago sa ano. Kahit ako ang PCO, bakit kita babayaran eh? Nang, thank you very much sa 50 Hong Kong dollars. Healthy lifestyle. Moy, thank you very much sa $2. Sabihin niyo po yung baka banggit ako ng banggit pero meron pa palang walang meron pang hindi Yang Rax Boss Buds ay parang contractor yan. May mga traong trolls na hawak yung grupo nila. Justin Manila yan. Justin Manila. Teka muna, isipin ko yung Justin Manila. Justin Manila, yan ba yung... si Justin Manila yung sa Twitter. Mahina po kung yan lang. Pwedeng mga intellectual yung mga yan, pero hindi po mahina po engagement niyan. Taga-Twitter lang pala eh. Andyan din sina Laitera na dating mga OFW din na dilawan. Kaya nga, ibig sabihin, yung mga nagre-recruit sa mga to, wala. Kaya pala walang epekto eh. Kung nauubos dyan yung budget nyo sa mga taong pa-intellectual. Kilala ko yung Justin Manila sa Twitter yan. Pero konti lang engagement niyan. Hindi po. Iba po yung mga taga YouTube tsaka Facebook. Iba po yun kasi nasi-share yung mga videos namin, 'di ba? Na napupunta sa TikTok, yun eh. Kaya pala talaga mag-iisip ako. Hindi ko iniintriga yung tropa na yan ha. Mag-iisip talaga ako, bakit para saan yung binabayad namin kung di ba? Baka kay KPL lang, di manalo ng mga views yan eh. Boss Bad, sabi ni Coach Jarrett, fake news ka daw. Pwede siya ng good news. Wala akong pakialam. Hindi na ako... Feeling sikat kasi pag mga intellectual tapos nag-English. Feeling sikat yung mga yan eh. Kalokohan. Yun nga yun eh. Hindi ba kayo nagtataka? Yan sila Teyatan, yan Justin Manila. Inglesan kayo ng Inglesan. Puta, hindi naman naintindihan ng masa yan. Neneng Tisay, sabihin mo nga ilan ang doctorate ko. Puta, makakala ng mga to. Hindi kayo naiintindihan ng mga botante. Botante ang importante. Konti lang ang Kakiraki, 2.5 subscriber, top views ng mga videos niya, 800 plus, a self-proclaimed loyalist pa English. Ayun yun eh. Yun eh. Konting engagement, tapos feeling nila, ganun talaga pala. Ayaw na magbayad ng piso. Ayaw na magbayad kasi kahit naman ako, hindi mo naman masisisi. Di ba? Paano ka magbabayad kung wala namang engagement? In-English lang kayo pero nabili pala ang mga kagaya ni Teyatan. Tangangot din yung mga yan, sir. Kuya Badong, vlogger na may 13 doctoral. Kita nyo? Simple lang. 13 doctoral pero lahat yan galing sa recto. Kuya Badong 7 di kaya atabot sa quota. Hindi, okay lang. Magre-replay yan kasi tinitignan ko, ang dami pa nanonood nung kanina natin eh.
Putya, first time nagsalita si VP Sara eh. Ngayon ko lang nalaman na political backslider yan si Bukbuk. Mula nang binasted siya ng PCO, yan ang napapala ng mukhang pera na kagaya niya. Karma talaga. Sino naman si Bukbuk? Yan ba yung kakiraki? Gaking Lazada pala. Kuya Badong, okay lang di umabot ng 1K, nakatuke ka naman kanina. Boss, si Orbili nagpakape din. Teka muna, hindi natin nabanggit si Orbili. Magagalit tong mga to. Orbili Dapitalia. Thank you very much sa 12.99 Saudi Arabian Riyal. Wala pala kay engagement, kaya pala galit na galit kayo sa mga banateros. Lalo na kay Maharlika, no? Simple lang si Maharlika eh. Mga jutang inakis. May mga ano po yan, may mga category po kasi, may mga superstar vloggers eh. Kung hanggang ngayon hindi nyo pa naiintindihan yan, mga superstar vloggers ng Pilipinas, yan sila Maharlika, Banat Bay, si Tipi, nung active pa. Yan ang mga ano sila, level na yun. Tapos may mga second level. Yung mga parang sikat. Pero hindi naman ganun sikat. Nariyan sila. Yan, yung dalawa pa sa Banateros. Etong si Coach Jared, si Marabilla, si Abe, tsaka si Badong. Yan mga second. Tapos, iba-ibang hakbang yan eh. Ayan, ganun yun eh. Tayo, mga maglulupa pa lang tayo, hindi pa tayo abot dun. Kaya pala nabawasan na yung mga nangungulit sa atin. Wala na palang pondo. Wala na kay assistance. Sakitin kasi kinuha eh. Biruin mo, mga medical assistance. Mga vlogger yan. Oh. Ba't pa naisakitin kayo? Hingi ng hingi. Dating friend ko yan eh. Nung unit team pa tayo, patay gutom na vlogger sa X lang yan si Teyatan. English ng English ang putya. Wala na mo hindi kayo naunawaan. Okay. Hindi boss buds, estapa sila ng PCO na sunog daw sa Super Ace. Ba? Meron namang Super Ace. Oy, tama. Tama nga, expired na lisensya ko. Tagal ko na hindi. Matagal na ako hindi nagre-renew na lisensya. Butya ba? Makapag-renew nga. Pies TV Vlog, thank you very much sa 25 Saudi Arabian Riyal. Pies TV. Mukha naman siyang puwet tay. Pa-English sa Faces Disco ang galawan, lol. Wow. Faces Disco. Kuya Badong, vlogger na may tracing doctoral, isang lisensya. Tangangot din mga yan. Sila na nga lang nagbobolan, di pa nagkasundo sa bayad. Bayad pala kayo. Kuya Badong, 776 viewer, di ka ata aabot sa kota. Ay, hindi na natin hangad na umaw. Ay, 870 na oh. Kala mo ha. Maya yan, 1,000. Marami pa nagawa sa Sir Badong Aratilis kaysa sa mga pulboronic vloggers combined. Ang grupo nila pinangalanan lang for the first family and kainin ay ipagtanggol ang first family. Naghanap sila ng matutulungan pero may pitik din sila from PCO. Si Coach Bukbuk ay isa rin ni-reject ng PCO kaya one of these days babanatan na niyan si Marcos. Yan yung problema sa inyo eh. Na-reject lang. Bakit kaya sila nire-reject? Ang gagaling naman nila. Kuya Badong,
pag-aralan ng mga anti-Duterte ang foreign policy ng US government at magigising sila kung kaano katarantado sila na itutalo ng Russia sa Ukraine. Correct. Bina-blackmail nga sila ni ano eh, bina-blackmail sila kasalukuyan ni Zelensky. Sabi nila, magbigay kayo. Pag hindi kayo nagbigay, matatalo kami ng Russia. Eh, alam nila yung consequence pag natalo sila ng Russia eh. Di ba? Tatahimik. Hindi. Lalakas looban Russia na, di ba? Kasi ngayon pa lang, putya, nananawagan na yung mga mamamayan nila na kumalas na tayo sa NATO. Delikado tayo sa Russia. Malapit na silang lumipat ng kubol, konting panahon na lang. Ako nga hindi naman ako magtataka eh. Kasi ngayon, makikita po natin 2025. Wala na yan. Tablahan na yan. Kasi, siyempre, yung mga nanalo sa 2025, ano na yan, alam na nila, next president si Sara Duterte, di ba? It's either pupunta sila kay Tulfo o kay Sara Duterte lang. Pero, siyempre, mas eksperyensado si Sara. Malamang, isipin ng mga politiko, mapa-senador o congressman, isipin nila na magdo-Duterte tayo. Kaya yan, magiging ano na lang tayo, lame duck president talaga yan. Kasi hindi nila nailusot yung tsatsya eh. Malabo nila mailusot kasi naunahan sila na 88% ayaw ng tsatsya. Malapit na silang lumipat. Kaya hindi ako magtataka dyan sa mga yan. Pag bigla naghanap ng butas yan, alam na this. Ngayon, di kayo nagtataka, di ba? Pag sinabi ko sa inyong pag nanalo si Sara, mauna pa sila sa akin sa Malacanang, hindi pwedeng magkatotoo yun eh. Dahil ang isang tao, once na naging baliktarin, ang bilis lang niyang bumaliktad uli. Sanay ka na eh. Duterte yung mga yan eh. Ngayon, attacker sila ni Duterte. Okay. Kuya Badong, pag-aralan. Malapit na silang lumipat ng kubol, konting panahon na lang. Boss Buds, nasa level ka nila Banat Bayat Maharlik. Ay, hindi po. Alam ko po level ko. Alam ko po ang level ko. Kasi kung hindi ko po alam yung level ko na yan, lalaki po masyado ulo ko. Alam ko po yung level ko. Kita nyo naman, lagi tayong nasa maglulupa pa rin. Kuya Buds, may alternate universe si Barry Gutierrez at mga Tambilawans. Correct. No? Iba talaga, no? Iba sila mag-isip, no? Yung mga kakamping tsaka mga dilawan. Kakaiba talaga sila sa lahat eh. Biruin mo yun, no comment. Ang kahulugan sa kanila, pro-China. Traidor at pro-China. Lugin-lugi ang PCO, lalo kay makagago, high speed plus sibukbukin at yung mga galamay na kasama ba sa bayad yung mga mahalay sa'yo, boss? Mukhang iba nagbabayad doon. Mukhang ang bayad nila, pag nasahan lang ako eh. Mga palalaki, mga pababae, pare pag nanasa lang. Ikaw ba naman, no? Yung isang segundo, isang segundong panyanyari sa buhay ni Badong, na-stretch nila ng kalahating taon na yata, yun pa rin ang topic. Isang segundo lang yun. Wala pa ka isang segundo yun. Pang kami mo, paring Badong, para magalit pa sila sa'yo from Seattle. Narinig ko talaga eh, yung yung mukhang hindi naliligo. Ako may grupo ko, sinabihan ko nga yung grupo ko. Pinagmamalaki niya pa sa vlog niya. Sinabihan niya raw yung grupo niya na huwag niyong gagayahin yung vlogger na mahilig magpakape. Sa isip ko, bakit? Ano masama sa pakape? Tsaka kung hindi sila magpapakape, paano kayo kumikita sa YouTube? Kayo mahina talaga mga utak. Kayo nagbibisto sa sarili niyo eh. Na may iba kayong inaasahan bukod sa YouTube at sa Facebook.
Kasi ano ba resulta ng mga assistants nila? Tumaas ba yung kanilang yung sa survey, yung pinatataas nila? Eh lalo nga lumulubog eh. Sir Badong, para sa akin kapantay ka ni Maharlika at Banat Bay. Aba, hindi po. Alam ko. alam, alam po ninyo, huwag kayong mag-alala. Pag dumating tayo sa dyan, pag dumating tayo sa punto na kasing sikat ko na sila, huwag kayong mag-alala. Darating din tayo dyan. Hindi ko po sinasabi to dahil masyado akong mababa ang akin loob. Masyado lang po akong tapat. Anyabang ko po eh. hindi, hindi po ako nagsasabi para yung kunwari humble. Hindi po ako humble. Never ako naging humble. Ang kaya ko lang magtapat. Eh pag sa tingin nyo ba ganito pa attitude ko pagka kasing sikat ko na sila? Siyempre magbabago na attitude ko. Salamat sa pakape. Hi to Justin Chua Coreano. Ernie, kabobohan nila eh. Kaya nilagay ng white yung picture na yun. Dito, lintik sila. Mas mainam pa sigurong matuloy ang gera kaysa maubos ang pondo. Wag naman. Cornelius, mahal ko pa yung buhay. Kuya Badong, 3 dekada na lang. Kasing sikat mo sila. 50 years old. Pag sininyo, bumaliktad na. Sunod-sunod na yan. Sir Minandro Manalansang. Ruru, nakakatawa comment ni Ernie. Ano ba sabi ni Ernie? Basahin nga natin. Gusto kong matawa eh. Wala eh. Hindi ko na makita eh. Ibang level ni Boss Buds. Pang Daniel Padillan level niya. Kuya Badong, lisensya mo veterinaryo. Hindi. Gagatasan mo muna. Neneng, dapat sa susunod ganito. Alam ko Badong, ang lisensya mo ay doktor ka. Kaya lang medyo natanggalan ka ng lisensya dahil pinatulan mo yung isa mong pasyente. Dapat ganun. Para may konting gatas dun sa si Kuya Badong ang vlogger na di malalaos kasi di naman sumikat. Correct. Jan Rivera, sinong tanga linawin mo? Kama film naman natin ang World War III. Si Ernie yung N. ZZ. Ito yung sinabi ni Ernie. Kanina Sir Badong Boss Bad. Si Bukbok Jared tinabla ng PCO dahil nakakaantok daw ang vlog. Para nagbabasa ng librong pangbata. Boss Badong, hindi ka malalaos dahil hindi ka patuli. Walang iya ka, Mark Vincent. Paano mo nalaman? Binusuhan mo ko, no? Si Ernie yung comments niya sa ilalim ni Luisito, kuya, yung huling nagpakape. Kuya Badong, batiin mo naman ang mga taga-Patikol Sulu. O, yung mga ano po dyan, yung mga taga-Sulu, mga Patikol, binabati ko po kayo. Yung mga gusto po mag-aral ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na po mga presidente, kumusta naman ang mga magsaysay dyan? Malapit na magsimula ang solar eclipse sa Amerika, Sir Badong. Sabi pa nga ng kabatchmate ko, wapakels ang mga taga New York. Sayang, di natin makikita yung solar eclipse kasi gabi sa atin eh. Totoo yun. Sabi ng Pag-asa, hindi raw natin makikita. Mas mainam kung maghimala, huminto na mangurakot ang tao sa gobyerno. Problema sa WPS dahil din yun sa mga tiwali. Imaginein po ninyo kung si BP Sara yung nagsalita nung sinabi ni PBBM. Ano kaya reaksyon nila? Kung sinabi ni BP Sara, dapat makipag-usap tayo sa China. Putya, nagwawala yung mga yan. Sabihin,
Pro-China ka kasi. Traitor ka. Bakit tahimik kayo kay PBBM? Yan din yung ginawa ni Duterte, nakipag-usap. Nakipagkasundo. Kuya Badong, malaki na ulo mo. Walang leeg. Buo sa piso. Sasabihin ng mga yan na pro-China si Ate BP. Tamo, ngayon po nagsalita na, makipag-usap para maiwasan ang canon, water cannon, banggaan. Makikipag-usap siya sa lahat daw. Level ng ministerial, sub-ministerial. I-open na ni PBBM ang pakikipag-usap. Ano inaangal nyo kay BP Sara? Kung tahimik, buti nga tahimik eh. O kung nagsalita siya ng Ernie Gamboa, thank you very much sa $2. Gandang gabi, Sir Badong. Noon bata ako sa school, meron kaming Eclipse sunglass, naranasan ko total solar dito sa Pilipinas. Civic at Kultura, Sir Badong, ang pag 6th grade para sa 90s lang. Bok-bok, kundi na mo nga si Marcos na pro-China. Liton-lito yun. Sabagay, wala naman sa kanila. Hindi yung thoughts po nila hindi naman isang continuous thoughts eh. 'Di ba? Wala po sila noon eh. Partida pa nga yan, no comments ang sagot niya. Pag may sinabi talaga siya, baka windang na sila. Kuya Badong, sino mauna sa Malacanang? Si Bukbok o Marabillas? Yung isa, yung mukhang hindi naliligo, yun talagang tinitiyak ko mauuna eh. Mahilig magpatiuna yun eh. Boss Baz, ano masasabi mo sa dalawang general na nag-aya na sa EDSA? Mahirap po yun eh. Kasi ako particular, ayoko na pong EDSA. No? Kusa po yan. Kung papunta po tayo rin, bakit naman hindi tayo sasama? Kaya lang yung sasadyain mo, masama na po panlasa ng mga tao. Nakadalawang EDSA na tayo eh. Wala po nangyayari. Masama po ang dating sa atin ng EDSA. Hindi po nakabuti. Boss Baz, huwag mo kalimutan tikman ang the only delicacy ng Tagum City. Kinelaw po, masarap. Naku, hindi ako kumakain eh. Nahirapan akong kumain kasi yung tiyan ko sirain. Hi, watching from Canada. Chloe, luto. Nakukuha na utak nila paano gamitin China propaganda laban kay Suo. Kung si Marcos makikipag-usap sa Chekwa. Sixth Sense, yung 1988 boss at talagang madilim yun. Tumilawak ang mga manok. At umalulong ang mga aso. Akala kasi nila gabi na. 8 years old ako nung time na yon dito sa Davao City. Yan. Meron na po ngayon, nangyayari na eh. May nagpadala na si Ram eh, ng total eclipse na video. Kinilaw na daga ba? Nakakakilabot kasi first time namin, hiyawan pa nga kami sa school. Pagkatapos lumiwanag ang lahat, nagpalakpakan. Sarap din manood nun eh, no? Kaya lang nakakasilaw. Sakit sa mata. Good evening, Brother Badong. This Kuting government doesn't know anything how to deal with China in peace process, but how to deal under the table in all aspects is what they're skilled. My honest opinion. Correct. Ako naniniwala doon. Pag mga under the table, ang bibilis eh. Bigla mo makikita, puta, privatize na yung naiya. Magugulat na lang tayo. Marami na palang naibenta, hindi natin namamalayan. Batang 80s, naka-experience ng eclipse. Di pinansin si BP Sara ng dalawang bangag paglipad. Sana makrash aeroplano. Ngayon na ba? Lumipad na ba ngayon?
Jan Kalipayan, thank you for that honest opinion of yours, sir, regarding this weakling president of ours, lol. Yan. Correct po yan. Ang dami po. Tapos yung mga hindi nila tinuloy na deal dahil China yung ano, kakainis, no? Pwede namang ituloy yun eh. Magpa-check ka na with B deficiency, baka kulang kang vitamin B12, boss buds. Ingat lang sa biyahe pa Davao, boss. Dadaan po sa amin dito sa Canada. Pero 55% lang. Ha? 55% lang. Hindi total. Sir Bad, halatang pangbubwisit lang yung vlog ni Bukbuk. Good evening, Sir Buddy, watching from QC. Ang bugas na tag-20, asa na? Kuya ba? May kanta na, di ba? Kumakanta na niyan eh. Days ako nakalipad na sana, susunod. Biyahe sana lumundag. J. Manginsay. 6 cents. Palanggana ang gamit nun, boss. May tubig nun reflection. Oo nga, palanggana nga. Nakakita na rin ako nun eh. Kaya lang, meron pa yung naglagay ng mga uling. Marami. Bet ako, parang ang dami ko na nakita eclipse. Hindi naman pala total eclipse yung iba. Partial eclipse lang. Sir, yung mga mapamahiin, kung magulang, meron po mga kasabihan on. Pag nag-total solar, malakas daw power ng alam mo na, sir. Anting-anting. Si Badong, Sir Badong, abangan natin ang malakihang prayer rally at maisog rally na DDS supporters. Alam ko yan, mga 100,000 daw ang target eh. Sa maisog sa ano, etong Tagum. Dami bang tao doon? Totoo naman, tag-20 ang 1/4 na kilo ng bigas. Mas mahal, nagmahal ng 80 pesos ang kilo. Grabe, no? Sakit sa ulo nitong gobyerno. Katinang ulo ko, hindi ako nakalimutan kong mag-goaling. Sarap kasi matulog. Sarap matulog. Bitayin mga politiko pag nagkagera sa Pilipinas. Kinakain ng bakunawa yung araw, yun ang paniniwala ng iba. Mga bakunawa, mga ano, no? Kwentong Pedro Penduko. Ano oras na ba? May 5 minuto pa tayo. Jabel, correct. Akala ng iba na nilalamon ng dragon ng araw. Hindi, siyempre sa iba, dragon. Di ba? Dito sa atin, hindi na mauso dragon. Kaya lang natin nakilala yung dragon nung dumating na yung mga West eh. Kaya lang magtataka ka, no? Sa West, may dragon sila, tapos China may dragon din. Galing, no? Yung dragon, universal na, no? Kahit hindi naman siya totoo. Di ba? Walang dragon sa totoong buhay. Sakit sa ulong gobyerno to, stress binibigay sa taong bayan, giyatay. Kumpara first 2 years ni Digong at PBBM. Ang layo po. Ang layo po kasi ang impact ni Digong before ina-anticipate na po kasi kagad. Yung speech ni Digong na papatayin niya, ina-anticipate na po ng mga addict, ng mga simpleng tulak, yung mangyayari, yung war on drugs. Antindi nun tsaka war on criminality, war on corruption. Antindi po. Antindi po ng impact. First days ng buhay ni Tatay Digong, grabe. Pati po yung atake ng Dilawan, grabe. Kaya sila nadurog Oh, very popular na president. Aatakehin mo in his first days in his administration, mga first few months, atake na kagad sila. Investigasyon kagad kasi blue ribbon si De Lima nun Investigasyon kagad, katakot-takot sa war on drugs. Boss Bads, yung sinabi ni BBM na 20 pesos ang dagdag na 40 pesos na bigas. Kalimutan mo mag-goli, di ka naman mukhang di naliligo.
Thank you. Yan ang masarap pag panay itim ang t-shirt mo, no? Hindi rin nila alam kung nakapagpalit ka ng t-shirt o hindi. Kasi pag bumili ko nito, 1 dosena kaagad para wholesale ang presyo eh. Tipid. Putya, sa SM, magkano t-shirt? 600. Eh dito, 200 wholesale. O di, tatlong... Napanood mo na ba yung latest news ni Maharlika na sumulat yung pumirma sa PDEA Doc sa Congress, Senado at kay Kuting? Hindi pa. Sumulat na ano, na totoo yung ano, yung kanyang ano. Okay yun ah. Yung RP Mission Survey, saksakan ng sinungaling, #1 daw si PBBM at Tambi. Never heard po yan. Baka kaya create yan para sa kanila. Komodo Dragon sa Japan meron. Eh, hindi po yung tinawag lang dragon yung kasi ang katangian ng dragon talaga, ano yung may apoy. Mapa dragon sa Europe at dragon dito sa China eh. Boss, si BBM the best president matapos lang niya term niya. Okay, wala namang problema sa mangarap, Charles. Eh. Kasama ka ba sa ano? Sa mga long time no look N22. Ang style ng Marcos ay guluhin government nila upang ma-extend ang kanilang panunungkulan. Masarap ang kanilang pangako pag eleksyon. N22 ma'am, nag-30 damit na Kuya Badong isang suota. Antipid naman sa likes ng mga kakulto natin, baka nakakalimot. O yan. Huwag daw po kayong nakalimot. Paalala po ang gamot sa taong nakakalimot. Nung umuwi ako sa Pilipinas sa panahon ng Duterte, takot talaga ang mga drogista sa lugar namin sa Pangasinan. Ngayon po, balik na po. 2 Dragon Boss, Western tsaka Asian. O nga, pero parehong ano, no? Parehong bumubuga ng apoy. San si BP Sara na ang maging press para bumaba na uli yung bigas? Alam niyo po, ang tawag natin diyan delayed gratification, di ba? Yung maranasan na natin talaga yung lowest of the low. Tapos biglang magiging president si BP Sara sa 2028. Puta, parang inauguration pa lang ni BP Sara, mag-iiyakan na tayo sa ano no? Sa wakas. Pamangkin ko ginasa at pinatay ni step uncle niya na adik. So kayong mga vlogger na pro ICC, PI kayo. Hindi po ako pro ICC. Pro Duterte po kami. Anti-ICC po kami. Mamaya ko napapanoorin yung ano. Ay, ito pala, nakalimutan ko. Nakalimutan ko i-discuss, bukas na lang. Kuya Badong, Sininyo Kalbo mo una sa Malacanang. Ibang klase talaga yung tao na yun, no? Kakaiba sa lahat eh. Ang problema, putya pinaniwalaan nila, tawa ko ng tawa eh. O sige, loko. Una, 3 sunod-sunod na ano yun eh. Di ba yung una, yung ano, unang expose niya, nagdadala siya ng chiching sa Malacanang. Ikalawa niyang expose, yung ano ni BP Sara, di ba? Meron kalaguyo. O tiya, kinagat pa rin ng ibang mga vlogger eh. Pagdating dun sa pangatlo, yung bayarang bayarang mga rallyista ni Kibuloy. Eto, pera biro po Marami, alam niyo po mga itsura ng mga rallyista kasi dati na ako nag-rally. Iba po yung rallyista ng yung mga aktivista. Iba po yung itsura ng mga aktivistang kabataang aktivista, no? Iba po yung mga itsura ng Kikibuloy. Tama po yun, hindi po ganun. Yun yung nakalimutan ninyo eh. Yung una yung ahit. Lahat pala ahit eh. Clean looking sila lahat eh.
Clean look po lahat ng ano eh, Duterte, yung Kibuloy rallyista. Doon nasira si Ninyo eh. Kita nyo ngayon. Kahit na ano na, puta, wag na nating yan. Sunog kagad, puta, wala pa isang buwan si Ninyo. Si Ninyo din may grupo, di ba? Daming grupo. Napakahaba ng 6 years ni PBBM, pero kay Tatay Digong ang bilis. Pwede lang wag na siyang bumaba sa pwesto. Ram, love you always, MMLSO. Boss Bas, sinitira ka na naman ni Bading Ninyo. Kaya pala masakit na puwet ko ninyo eh. Tira ka ng tira eh. Tira ka. Wala kang mahita sa akin. Tirahin mo muna yung mga sikat. Ikaw naman, no? Di na bumalik si Bonifacio si Ninyo Kalbo. Google Pin siya ng mga tambay. Tsaka tambay lang doon. Mahina rin talaga to si Onin eh. Kukuha ka ng tambay doon eh. Hindi niya siguro nalaman na araw-araw doon, 1 linggo doon. Eh di hanapin nyo ng mga reporter. O ikaw ba yun? Siyempre, amin yun. Putya, 100 lang binayad. Kuya Badong, tatakbo kaya si Lenny Kiko sa 2025? Talo naman niya. wag muna sila, wag ka muna. Si Kiko, okay lang patakboin. Ikaw, Lenny, wag ka muna tatakbo. Kasi pag natalo ka, hindi ka natatakbo sa 2028 eh. Pang ano ka namin kay Tulpo eh. Pambiyak ka kay Tulpo eh. Huwag ka tatakbo. Sabi mo, ulitin mo, di ba? Nagustuhan mo yung nangyari. Talo na, putya, ulitin pa eh. Yan lang natalo na to natuwa eh. Sa lahat na natalo, yan yung pagkatalo, tour around the world. Diversion lang ng sindikatong kunwaring gera para hindi mapansin ng Pilipino ang pagkakamkam nila ng pera ng Pinas. Eh, pansin naman natin, siya Santaw eh. Hindi po makakalusot yung mga yan. Lalo na pag nakita na nila utang natin ngayon, 15 trillion. Asa na yung sinabi niyong binayaran na ni Marcos? Mga bugokis kasi yung Komodo Dragon toxins ang binubuga. 8 diretso sa Inidoro. Second pala target. Oh, second lang ang target niya eh. Kasi pag mataas ka sa survey, bumabaha yung pondo. O sabi ni Miriam yan, hindi namin alam yan noon. Eh kung second siya sa survey, di baha yung pondo niya. Pink Dilaw, wag patulog-tulog. Proyektohin nyo si Tulpo habang maaga pa. Marcos na tawag kay Kuting dahil nakikipag-usap na sa China. Mahukos na. May dahilan na kayo para bumaliktad. Titignan nila pag yung composition ng 2025 eh. Yung mga dragon sa Congress, kinakain ng ganid. Apo Lakbay, sana all. Binubuga pera galing sa tao, bayan at korupsyon. Sa laylayan kuno ni Congressman Bolet, war on drugs by PRRD is one of the best and effective ways to lessen the crime, which is some other countries wants FPRRD to be their president in some parts of US and Africa, and only president who really cares. Yan. Solid sila boss, solid sa Inidoro. Over na ba kuya? Over na po tayo. Maraming salamat po para makapagpahinga naman na tayo bukas simula uli ng mga bagong vlogs. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Bukas po uli. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratilis. Paalam. Bye-bye. Thank you very much po. Thank you.